Nagpaplano magtayo ang San Miguel Global Power Holdings Corporation ng dalawang malalaking pumped storage hydropower, PSH, na mga pasilidad sa Pangasinan at Benguet na may pinagsamang pamumuhunan ng halos 70 bilyon pesos. Ang mga proyektong PSH na ito ay gagana bilang pag-iimbak ng energy, na mahalaga para sa pagbabalanse ng grid habang pinapataas ng Pilipinas ang reliance on variable renewable energy sources tulad ng solar at wind power. Ang unit ng SMGP ng kumpanya, San Roque Hydropower Incorporated, SRHI, ay nangunguna sa mga inisyatibo na ito. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Power arm ng Tyco na si Ramon ang LED San Miguel Corporation ay gumugol ng humigit kumulang 89 na bilyon pesos upang makabuo ng dalawang napakalaking pumped storage hydropower, PSH, na mga proyekto sa Pangasinan at Benguet. Iminungkahi ng San Miguel Global Power Holdings Corporation, SMGP, ang development ng 46.29 bilyong pesos San Roque West, SRW, PSH at ang 42.37 bilyong pesos, San Roque Lower East, SRLE, PSH. Ang bawat pasilidad ay may potensyal na naka-install na kapasidad na 800 megawatts, sinabi ng SMGP sa magkahiwalay na pag-file sa Department of Environment and Natural Resources. Ang parehong mga proyekto ay binubuo ng isang upper reservoir, power waterways, isang powerhouse at pag-access ng mga kalsada at tunnels. Sa isang lugar ng proyekto na 112.94 hektarya, ang pasilidad ng SRW-PSH ay magbabalot sa bayan ng San Roque sa San Manuel, Pangasinan at bayan ng Ampiucaw sa Itogon, Benguet. Samantala, ang pasilidad ng SRLE-PSH ay magsasakop ng 123.63 hektarya sa buong bayan ng San Felipe East sa San Nicolas, Pangasinan at bayan ng Dalupirip sa Itogon. Ang SMGP Unit San Roque Hydropower Incorporated ay nakakuha ng green light mula sa Kagawaran ng Energy noong 2014 upang pag-aralan ang 400 megawatts SRLE. Ang kapasidad ay kalaunan ay nadouble sa 800 megawatts kasunod ng karagdagang pag-aaral. Ang mga planta ng PSH ay maaaring gumana bilang mga energy storage facilities to complement generation from variable renewable sources while also injecting power into the grid to augment supply. Sinabi ng SMGP na ang pagsasama ng PSH bilang isang grid balancing solution ay kritikal para sa Pilipinas, na binigyan ng inaasahang pagtaas ng kapasidad ng solar at wind sa pamamagitan ng Green Energy Auction Program ng gobyerno. Nag-aalok ang PSH ng mga makabuluhang pakinabang, kabilang ang kakayahang mag-imbak ng malaking halaga ng energy at mabilis na tumugon sa mga pagbabago-bago, sa gayon pinapahusay ang katatagan ng grid. Lumitaw ang SMGP bilang pinakamalaking tagagawa ng power ng bansa sa mga tuntunin ng kapasidad sa pagtatapos ng nakaraang taon na may isang pambansang bahagi ng merkado na 22.44%, nakatumbas ng isang kapasidad na halos 6.08 milyong kilowatts. Samantala, ang kabuuang naaprobahang gastos ng proyekto ng Kaliwa Dam ay tumaas sa 15.3 bilyon pesos kasunod ng pag-aproba mula sa lupon ng National Economic and Development Authority NEDA. Samantala, ang Singapore-based Vina Energy ay nagpaplano na magtayo ng isang wind farm sa Samar na may pamumuhunan na halos 20.2 bilyon pesos. Ito ay batay sa isang dokumento mula sa Department of Environmental and Natural Resources, DENR, sinabi ng Vina Energy subsidiary na Gemini Wind Energy Corporation, GWEC, na ang iminungkahing proyekto ay magkakaroon ng 38 wind turbine generators, maaari itong makabuo ng halos 304 megawatts.
Ang pasilidad ay tinawag na Gemini Wind Power Project, Gemini WPP, inaasahan na sumasaklaw sa 15 mga barangay, na sumasakop sa higit sa 777 ektarya. Kailangang ma-secure ng mga nag-develop ang isang permit mula sa DENR bago sila makapagpatuloy sa mga proyekto na tulad nito. Ang nasabing permit ay nagpapatunay na ang aktibidad ay walang negatibong epekto sa kapaligiran. Sinabi ng kumpanya na ang mga itinalagang site ay nakilala, na may mataas na potensyal para sa mapagkukunan ng hangin. Ayon sa pangkat, ang proyekto ay maaaring magbigay ng pangmatagalang solusyon sa pangmatagalang kakulangan sa supply ng kuryente sa ekonomiya ng Pilipinas. Nag-pack din ito ng isang sertipiko ng award mula sa Department of Energy, DOE, sa ilalim ng ikalawang pag-ikot ng Green Energy Auction Program. Ang firm ay nakagawa ng bagong kapasidad ng kuryente na matapos para sa huling quarter ng susunod na taon. Ang Summer Project ay nakakuha din ng isang Green Lane Certificate mula sa gobyerno noong nakaraang taon, pinapayagan itong tamasahin ang mas mabilis na mga proseso ng pagpapahintulot. Kapag itinayo, ang proyektong ito ay naisip na mag-ambag sa kambal na layunin ng bansa ng kalayaan ng enerhiya at napapanatiling supply ng kuryente, sabi ng kumpanya. Sa kasalukuyan, ang VINA ay may 6 na operating assets sa Pilipinas, na matatagpuan sa Negros Occidental, Rizal, Leyte, Ilocos Norte, at Bukidnon. Mayroon silang pinagsamang kapasidad na 330.80 megawatts. Nauna nang sinabi ng pangkat na nakakuha ito ng 1,100 megawatts ng karagdagang mga kontrata sa offtake at kapasidad ng konstruksyon sa rehiyon ng Asia Pacific mula pa noong pagsisimula ng taon. Itinulak nito ang kabuoang portfolyo nito sa 9,700 megawatt.